alam nyo po ba na marami po ang kinabahan at tinamaan at natakot mga kababayan dito po sa mga binitawang salita kahapon ni Senator Erwin Tulfo patungkol po dito kay Alan Peter Cayetano. At isa na nga po dyan mga kababayan ay eto pong si Alan Peter Cayetano, pero nakakapagtaka dito, saglit na sagutin niya yung mga binitawang salita ni Senator Erwin Tulfo. Ang sumasagot ng para sa kanya mga kababayan yung mga kaalyado po niya at mga alipores po niya na katulad nitong si Rowena Guanzon. At dito pa nga napagawa rin ng video itong si Senator Loren Legarda para lamang po magsalita at questionin yung legitimacy mga kababayan ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at yung legitimacy bilang pro tempore nito pong si Senator Win Gatchalian. So ngayon mga kababayan, pakinggan po muna natin etong sinasabi ni Rowena Guanzon. Hindi po bagay sa isang senador ang magbigtas ng mga salitang ganyan. Bakit daw? Dapat po ay kagalang-galang tayo kahit hindi tayo nagkakasundo. Ikaw nga, abogado ka, di ba? Matindi yung ginawa mo dun sa isang netizen diyan sa may Rockwell, Makati. Mas matindi yun mga kababayan kaysa po dito sa sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Kasi mga kababayan, kung titingnan po natin marami na naman sa mga kababayan Pilipino po natin, especially yung mga abogado at yung iba natin mga kababayan Pilipino katulad po ng mga nasa Congress at saka po yung executive ay kinikilala na po ang pamumuno ni Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President mga kababayan. Kaya gaya nga ng sabi ko, kung kinikilala na yan, ibig sabihin mga kababayan, at kung tama naman yung ginawa nilang proseso, ibig sabihin yan, ang legal na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay walang iba kung hindi etong si Senator Erwin Tulfo. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Sa mga binigkas ni Erwin Tulfo, parang nakakatakot ng bumoto sa mga Tulfo na ito Dati akala ko mga matulungin itong mga lalaki ito. Kasi yung Raffy Tulfo. Wala, hindi nyo kasi kaya ang mga Tulfo. Diba nung isang araw nananawagan kayo, nasabi ninyo magsalita yung mga Tulfo. Ngayon, nung nagsasalita na yung mga Tulfo at tuloy-tuloy na mga kababayan, hindi na magpaawat, o kayo, ngayon nagre-reklamo kayo. Diba? Ngayon sinasabi ninyo ganito yung mga Tulfo. Nung hindi nagsasalita, sinasabi ninyo tahimik sa mga nangyayaring issue dito sa ating bansa. Ngayon nagsasalita, sinasabi ninyo mga kababayan, hindi nararapat sa ganyang senador na nagsasalita ng mga ganyan. Saan lulugar ang mga Tulfo sa inyo? Di po ba? Para sa akin mga kababayan, tama lang yung sinasabi dito ni Senator Erwin Tulfo doon sa mga binitawan niyang salita kahapon. Kasi yun ay isang patunay mga kababayan na hindi po siya plastic na tao, hindi siya nagkukunyari. Kung ano yung gusto niyang sabihin at kung ano yung gusto niyang iparating kay Alan Peter Cayetano, ipaparating niya. At sinabi niya nga, di ba na kapag si Alan Peter Cayetano nagpa-hearing, talagang darating yung time mga kababayan na ipapa-aresto niya. At pag hindi arestuhin ng USAA, siya mismo ang magkikwelyo mga kababayan at papalayasin dyan sa floor etong si Alan Peter Cayetano. So ngayon ituloy pa natin. Oo nga naman, yung unang nakilala natin. Itong Erwin nakilala ito sa, di ba, yung nagbigay, yan ba yun? Yung sabi namin ni Ramon Tulfo sa show niya, yung nag-tip ng 250,000 sa isang babae. Hindi yan. Si Senator Raffy yun. Allegedly. Masakit naman po pakinggan yung hindi daw niya sasantuhin kung si Senator Marcoleta ay matanda. I don't care kung gaano kakatanda dyan. I don't care kung nag-Senate President ka at nag-Speaker. Kwelyuhan daw niya. Pero take note mga kababayan na kung i-analyze nyo ang pinaparinggan niya doon, maaling kay Marcoleta o Alan Peter Cayetano. Pero kung pagbabasihan natin yung binanggit na naging Speaker at naging Senate President, di ba si Alan Peter Cayetano yun? Si Senator Marcoleta. Bobo rin, no? Bakit ba kayo nagsenador kung ganyan ang ano niyo? Hindi nyo kinakaya. She's the worst Senate ever. I have seen, at a young age, at 27, nag-mayor na ako kay President Cory. Nakilala ko yung mga senador dyan. Ay, napakagaling po. Senator Salonga, I was quite close to him. Senator Ziga, Senator Gingon.
Kahit hindi sila nagkakasundo eh. Wala akong bigkasan ng bastusan at physical harm. Because Erwin Tulfo is already threatening to do physical harm on Senator Marcoleta and Senate President Cayetano. Sabi ni Mr. Sponsor, this Buangson, ayan etong si Buangson, sinusuka niyan. Sinusuka na yan sa lugar nila, sa Silay. May kaso din yan. Naging mayor pero Bulacau. O yan yung sabi dito ni Mr. Sponsor. Sinusuka daw po itong si Rowena Guanzon sa kanilang lugar. Naging mayor nga pero Bulacau naman. Ano ba yung Bulacau? Magnanakaw? Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Subukan nyo kaya. Subukan nyo lang. Hawakan si Senator Marcoleta. Nakita nyo ba yung libu-libong taong sumalubong kay Senator Marcoleta katapos ng hearing? Magbanta na! Kung di po nyo nakita, tingnan nyo uli yung news. Gusto nyo bang gawin yan talaga? Para masalubong nyo yung libong-libong tao? Ang galit sa inyo. Kaya dapat tayo po mga butante, matuto na po kayo. Hindi ho dahil matulungin sila sa radyo o sa TV, yan po ang tunay nilang yung mga kababayang Pilipino po natin na butante, ito ang mga kailangan nating politiko. Yung talagang may tapang mga kababayan at may malasakit sa taong bayan. Bakit ko nasabi? Kasi ito naman pinaglalaban ni Senator Erwin, hindi naman po para sa kanya yan eh. Para yan sa taong bayan. Ano ba sinasabi ni Senator Erwin? Ilabas ang katotohanan mga kababayan. Pangalawa, kailangan na makapagtrabaho ng mga senador. Bakit nagsasalita ngayon ng mga tulfo, mga kababayan? Kasi nakikita nila na kailangan na talaga ng taong bayan ang Senado. Kailangan na mapakinabangan ng taong bayan yung mga nakapending na batas na mapapakinabangan ng taong bayan. Di po ba na hindi mapakinabangan dahil nga naandya dyan sa Senado nakapending at hindi pa matrabaho dahil sa mga ginagawang drama nitong sina Alan Peter Cayetano. Yan ang dahilan kung bakit nagsasalita ang mga tulfo ngayon. At ang isa pa dyan, di ba pinilit yung mga tulpong magsalita? O ngayon, mga kababayan, na ipinaglalaban ni Senator Erwin Tulfo na siya ang legitimate na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at may karapatan siya magpahiring sa Lunes, kinakabahan kayo at kanya-kanya kayo ng gawa ng mga video at sinasabi ninyo na etong si Senator Erwin ay hindi legitimate na chairman at walang karapatan. Di ba mga kababayan? Kasi nga, ayaw nilang matuloy yung hearing sa Lunes. Kasi magkakaalaman eh. Lalo na kung a-attend pa yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Yung kasinungalingan nun, lalabas lahat yun sa Lunes. Pagkatao, dapat si Erwin Tulfo ay mag-apologize. So kay Senator Marcoleta at si Senate President Cayetano. Kung hindi po niya alam na mali yung ginagawa niya, his older brother, Senator Raffy Tulfo should... Ikaw nga, di ka nga nag-apologize do sa minurat nilait mo sa Rockwell, Makati. Diba? Alam mo, eto kasi ang problema eh. Mga kababayan, ang galing niya magpayo sa iba, ang galing niyang pagsabihan yung iba na mag-public apologize doon po sa ibang tao, ang galing niyang payuhan si Senator Erwin Tulfo, pero siya hindi naman niya ginawa. Di ba matindi yung ginawa niya dun sa isang netizen mga kababayan sa Rockwell, Makati, yung nilait-lait niya porkit walang Rolex at saka Gucci. Di ba dapat ikaw nga una nagpa-public apology dyan? Since ikaw ang nagpapayo ng ganyan, dapat ikaw ang nagiging unang sample niyan. Biruin nyo, natapos na lahat-lahat yung issue, hindi man lang siya humingi ng pasensya doon po sa mga nilait niya na yun. Diba? Kaya anong karapatan mong payuhan si Senator Erwin Tulfo kung ikaw mismo hindi mo nagawa sa sarili mo yan? Di po ba mga kababayan? At ito pa, ang ginawa ng mga DD-shit nung nagsalita si Senator Erwin kahapon na kung saan nagbabala dito kay Alan Peter Cayetano at dito kay Marcoleta na kapag ka nagpahiring ulit mga kababayan ay ipapa-aresto niya ito at kung hindi arestuhin ng USAA ay kakalad ka rin. Kikwelyohan niya palabas mga kababayan ng hearing. Ngayon, may ginawang imbento na kwento, yung mga DD-set at ang isinangkala nila ay ito pong si Senator Robin Padilla. So sabi nga dito mga kababayan sa post ni Jingdes Regalado, ito po ata ay DD-set, sabi dito breaking news, Senator Robin Padilla versus Senator Erwin Tulfo.
Pakita mo ang tapang mo, Erwin Tulfo. Sige, subukan mo. Ito ang unang bibigwa sa'yo. Yan yung sabi dito. Abangan natin to. So ngayon mga kababayan, sabi dito, quote and quote. Eto ha. Try me. Unahin mo ko kung talagang matapang kang hinayupa ka. Ang taong matapang, hindi ngawa ng ngawa. Ginagawa niya na lang. Mag-uutos ka pa ng usaa. Wag na. Gawin mo na ng diretsyo. Kwentuhan mo na agad. Tapos isama mo ako. O kwelyuhan mo na agad. Tapos isama mo ako. Dahil kung magpapatawag man ng hearing ulit si SP Cayetano, tiyak 100% dadalo ako, sabi ni Robin Padilla. Pero mga kababayan, yan po ay fake news. Yang kumakalat na quote-in-quote na yan kasi naglabas po ng pahayag kanina itong si Robin Padilla. At ayon po sa kanya mga kababayan, ito basahin po natin ha. Galing po ito sa Philippine Star. Sabi po dito, wala po akong kaaway sa Senado. Senator Robin Padilla talked to social media to clarify that he has no enemies in the Senate. Kadugtong po ng aking pananampalataya ang unang pagbati sa lahat ng aking mga kasama sa plenaryo, maging sila'y kontrapartido, ang paggalang ko sa lahat ay inaasahan ko ng paggalang din nila. Ang Senado ay lugar ng debate at katwiran, hindi mga kababayan daw ng gulo. Ano po, yun yung sabi ni Senator Robin Padilla. So ibig sabihin, yung mga pinapakalat ng mga DDSet mga kababayan, saglit na hayaan na lang ni Senator Robin Padilla kasi mga kaalyado naman niya, binigyan niya ng kaliwanagan at sinasabi niya sa madalit salita na wala siyang sinasabi na mga ganong klase ng bagay. Tanging yung mga DDSet lang na mga kaalyado nitong sinamark, wala yung signal natin. Yan. Okay na ba? Yan, okay na? Press 1 nga mga kababayan kung okay na. Press 1 nga kung okay na. Problema ata YouTube ko ngayon Ayan, okay na. Okay, diretso tayo. So yan mga kababayan, biruin nyo mga kaalyado na po mismo ni Robin Padilla ang sumisira sa kanya, pero yan po ay kini-question ni Senator Robin Padilla at sinasabi niya sa madalit salita na walang katotohanan yung mga ibinabatong yan or yung mga ginagawang issue na yan ng kanyang mga kaalyado. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, gagawin talaga lahat ng mga DDSet para hindi po matuloy. Para hindi matuloy sa Lunes yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga, pag yun talaga natuloy mga kababayan, automatic maliwanag naman nadadalo po, pupunta po itong si Congressman Alvarez at tatanungin. Ano po, harap-harapan, yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, kung a-attend yung mga yan, kung talagang binigyan nga siya ng male-maletang pera. At talagang magigisa ng matindi mga kababayan, itong 18 dating miyembro ng Marines, na talagang nag-aakusa at nagbibintang na nagbigay ng male-maletang pera, nag-deliver doon po sa mga politiko na inaakusahan nila. Kaya nga maganda ito. Maganda itong hearing ni Senator Erwin Tulfo dahil makikita natin kung sino nga ba ang nagsisinungaling at hindi. Doon na nga lang doon na nga lang mga kababayan sa hearing ni Rodante Marcoleta, nakita na nga natin kung sino yung nagsisinungaling. Pero mas matindi dito dahil harap-harapan, mapapahiya mga kababayan kung sino talaga yung sinungaling dyan.